guys! Tara, samahan niyo akong magmarites. Ayun. Ano ba yan? Yung topic natin ngayon ay pagmamarites naman. Ito nga topic natin guys, wala akong ibang hangad dito Ayoko din yung makasakit ako ng damdamin ng tao. Sa nakikita natin, napapanood natin, ang daming mga ganito na mga pangyayari. So, paano nga ba nangyayari sa isang mag-asawa, lalo na kapag ka-abroad ka? At paanong nagagawa ng isang babae at isang lalaki na sustentado naman ito, na ibibigay naman lahat ng kanyang gusto, pero bakit nagagawa pa rin nila na magloko? Ako guys, hindi ko lubos maisip kung yung asawa ko, kanyang kinikita sa ibang bansa kung maaari lang buo na natatanggap ko, nako, hindi ko na siguro magagawa pa na magloko. Kami akong napapanood, bakit nagagawa pa rin nilang magloko? Kung minsan maaawa ka na lang talaga sa lalaki, sa babae, yung lahat ginagawa na, on time kapag ka nagpadala, yung mga luho na ibibigay na, hindi nagugutom yung pamilya niya, ba? Kumbaga sabihin na nating well provided talaga. Pero, di ba, nakakalungkot lang isipin na nagagawa pa rin nila yung magloko. Hindi ko talaga malubos maisip na nagagawa pa rin talaga nila magloko. Sa isang matinong babae, sa isang matinong lalaki, hindi mo maiisip ang mga ganito Diba? Na magloko ka pa, lukuhin mo pa yung asawa mo. May napanood nga ako sa isang sikat na programa. Ang laki ng kanyang pinapadala sa kanyang asawa. 100,000, mga ganun, yung kanyang buwanan na alote sa kanyang asawa. Pero, at the end, anong ginawa ng asawa niya? Nagloko. Sumama talaga sa iba. Diba? Tapos itong asawa niya na nasa abroad, nagtitiis mapalayo sa kanyang pamilya. Tinitiis yung lungkot. Tapos bandang huli, niloko lang ng asawa. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot sa isang tao na malaman mo yung ganun. Tapos iiyak ka. Diba? Iniiyakan mo siya. Tapos makakapag-isip ka pa na bawiin yung binigay sa'yo ng Diyos na buhay. Nakakalungkot lang isipin. Oo, may mga talagang ganito na nangyayari. True to life talaga yung mga ganitong pangyayari. Sana naman wala na sana yung mga ganito na mga pangyayari sa buhay. Wag na kayong magloko dahil talagang hindi ninyo alam ang mga nangyayari dito sa amin kapag nasa abroad kami. Lalo na kapag kayong inyong mga asawa faithful naman talaga. Do kasi dito sa abroad meron din talaga na mga nagluloko. Talagang 'di ba sabi nga nila bukang bibig nako. Pag nag-abroad na yan, ako maghihiwalay yung mga mag-asawa na yan. Kung minsan talaga totoo 'yun. 'Di ba? Yung mga mag-asawa talaga, nag-abroad lang yung isa, naghiwalay na. Siguro kung ang iniisip lang nila yung hindi sila nakakatiis, yung tinatawag na walang dilig. Yung hindi lang sila nadidiligan, magluluko na sila, maghahanap na sila ng magdidilig sa kanila. Diba? Napakababaw na dahilan. Para sa akin iba naman kasi talagang big deal sa kanila yun, mapababae, mapalalaki. Diba? Lalo na pagkalalaki, sasabihin nila, naku, palay nang lumalapit, o di tukain na yan. Diba? Yung mga ganong mga, ng mga lalaki. Mga katwiran ng mga lalaki minsan. Nalulungkot lang talaga ako kapag kaganito yung aking mga napapanood talaga na in reality, inangyayari talaga. Sa buhay, lalo na kaming mga abroad. Marami talaga yung mga mag-asawa na naghihiwalay. Hindi kasi nila alam, hindi kayo naisip ng mga mag-asawa, yung talagang maapektuhan na kapag ka naghiwalay silang mag-asawa, yung mga anak. Diba? Lalo na kapag maliliit pa yung mga anak. Yung trauma na maibibigay nila sa kanilang mga anak. Hindi kaya nila naisip yun. Ang hirap, no? Kaya sumasaludo ako sa mga nasa abroad na faithful sa kanilang mga asawa na kapag ka nagpurgod na sila, sila pa rin. Ayan, yung tinatawag na till death do us part. O, diba? Sarap po. Hanggang sa kamatayan, ika nga. Nagkalayuman sila. Pero yung bawat isa, faithful sila sa isa't isa. Sana all. Yan. Sasabihin ko din sana all. Sana yung asawa ko, wag lang magloko, no? Ay, nako. Palalayasin ko talaga pag magloko. Nako. Hindi porket, di ba, yung sasabihin, hindi tayo man kagandahan. Tapos, yung ipagpapalit ka din ba? Nako, wag ganon. Kaya kayong mga lalaki kayong mga babae, kahit na hindi man kagandahan yung mga inyong mga asawa, maging faithful kayo. Ganon ang gawin ninyo. Hindi sa porket, hindi kagandahan
nagluluko na kayo. Kumukuha na kayo ng mas bata, mas sariwa, mas maganda. Abay, wag ganon. Eh, kahit pa paano naman yung aking asawa, eh, talagang ano naman sa akin yun. Faithful naman sa akin. Faithful kaya? Ha? Kasi andun yung mga anak ko, may nagbabantay sa kanila. Eh, may nagbabantay sa kanya, so hindi po pwedeng magluko siya. Naku, sipain ko yun, palabas ng bahay kapag ka nangyari. Pero hindi naman gagawin ng asawa ko yun. Dahil magsasama daw kami hanggang kamatayan, sabi nga niya. Hay, naku buhay. Eh, sana lang no, eh, wag nyo nang gawin, sana nakikiusap ako. Daw buhay nyo yan, naku, baka yung mga may makapanood nito, naku, pakialam ko sa'yo, sabi siguro, no? Baka ikaw, no? Sabihin mo, pakialam ko sa'yo. Eh, gusto ko to eh. Sabi niya, wala kang pakialam. Yun, yung mga salitang ganun eh. Wala nga naman tayong pakialam. Oo nga naman. It's your choice. Yan. Choice mo yan eh. Pero, kababayan, naku, bago ka mag-isip ng mga bagay na ganyan, eh, naku, kung hindi ka na talaga nakakakontrol sa iyong sarili, eh, mag-pray ka na sana eh huwag mangyari yung bagay na ganito. Isipin mo yung mga pamilya mo, isipin mo yung mga anak mo, na sila kasi yung mga talagang number one na maapektuhan just in case na gagawin mo ang mga bagay na ganito. Diba? Hindi ikaw maapektuhan kasi hayahay ka eh, di ba? Hindi ka maapektuhan kasi nga maligaya ka sa ginagawa mo. Pero hindi mo naiisip yung mga anak mo ang maapektuhan. Sila ang number one na aapektuhan. Hindi mo ba naisip na baka paglaki ng mga anak ko, baka gayahin din nila ako. O di ba? Sana maging advance yung thinking nyo sa mga bagay na ganito. Hindi ka na nagkasala sa taas. Hindi ka pa ichichismis, hindi ka pa imamarites kapag naging faithful ka sa iyong asawa. Diba? Ay, nako. Kaya kayo ha, mangibang bansa man kayo, pero yung pagkita lang ng pera ang inyong atupagin dyan. Hindi yung paghahanap ng mapaparausan na tinatawag. Kayong mga babaero, ano pa yung isa? Lalakero. Sus, naku po, bato-bato sa langit. Ang tamaan eh, wag po kayo magalit sa akin. Napapag-usapan lang yan. Pero kung sa kasalukuyan ka man kabayan na may ginagawa ngayon, itigil mo na yan. Tigil mo na yan. Please lang, tigil mo na.